Hola mga dudes! ¿Qué tal? Sana okay ang lahat. So today mag-e-edit ako. Simpleng edit lang. Tapos magsasublimate ng t-shirt para additional product sa Shopee store ko. So let's go! So andito tayo ngayon mga dudes. Sa laptop as usual, Photopea yung gamit kasi wala akong Photoshop. So click lang yung Photopea. Ito free lang mga dudes. New project. Pagkatapos nyan, so gusto ko A4 lang yung printer natin. A4, tapos add ko lang yung image, nakaano siya eh. So andito na siya sa A4 natin, sa A4 na size. Tapos nyan, tatanggalin ko tong white background niya mga dudes. May white background pa yan siya. Hide ko yung canvas, yung background. Eto, yung image natin may ano pa, may background. So tatanggalin ko yan kasi di yan maganda sa ano, pag inano ko na sa clipping mask. So tatanggalin ko siya, select, tapos remove background. Ito medyo madali lang to siyang tanggalin, yung background kasi puro white lang. Yun na, wala na yung background. White. Tapos balik ko lang tong background. Hide ko muna. Tapos sa text, ito na yun. Hetilika. Okay na yan na yung font. Tapos yung size, lakihan ko lang. Tapos type ko lang. Yung ano, mga words. Ano ba yung kinig ko? Separate. Itong B, lalakyan ko yan. Shift, tapos press ko yung B para ma-select lahat. Pahabain ko ng konti. Haba ng konti. Ganun. Para ba deform siya. Tapos lock ko ulit. Yung printer ko mga dudes, may border. Hindi siya nakaka-print ng ano, buong A4 talaga. So mamaya didiskartehan natin para ma-print hanggang dito. Kasi eto mga dudes, pag hindi na siya didiskartehan, etong dito sa dulo magiging parang rainbow na yan, hindi na nakukuha ng maayos sa printer. Yung printer na L121. So eto, okay na to. Balik natin yung design sa ano, tapos ilagay natin sa oops, saglit lang, nakalimutan ko to. Dapat ito, merge na to, yung mga words naka-merge na yan, o isang ano na yan sila.
Lagay ko sa taas yung design. Right click, clipping mask. Ayan na. Ganyan na siya. Nasa loob siya ng words. Wait lang. Adjust natin. Ito yung problema ng nung Photopea. Loading, pag naglalag siya, Tapos gusto kong lagyan ng yung stroke. Gusto ko ng white at saka may black sa dulo. So tatlong kulay, dalawang kulay, white at saka black na stroke. So ang gagawin, itong friend, ito dito yung word. Ayun na. Duplicate ng 2 beses. Duplicate. Ito na muna. Itong copy, right, double click lang, double click, tapos stroke, may white siya, tapos itong stroke, yung first layer gawin kong white. Syempre yung white mga dos hindi yan kita kasi white nga yung background, kaya dadagdagan natin ng black, isa pang black. Yun yung pangalawang kulay na stroke. So itong white, okay, pasensya na mga dudes, nagloloko na naman. Welcome back mga dudes. So inulit ko mga dudes kasi nagloko talaga yung laptop. Inulit ko lahat. Tapos gagawin ko sa kanya mga dudes tatlong layer na yung yung words, yung wordings, tatlong copy. Kasi gagawin ko gagawa ko ng isang black na ganito mga dudes. Pag wala siyang black stroke, pag dito sa white na area ng image, nawawala yung yung shape ng sample. Ito, letter A. So gagawin ko, ginawa kong gumawa ulit ako ng duplicate. So ayan na, kita na yung A. Ito, tsaka yung ibang part na may black and may white na image sa image. So ito, gumawa ulit ako ng isang kopya. Ito na yung white. Blending option, stroke, yung kulay gawin kong white. Sana hindi magloko. Uy, senyor. Tapos yung size, mga 20. Okay na. May size na siya na hindi lang hindi kita. So gagawa pa ulit tayo ng kopya para sa black. So ito yung tree,
copy tree. Ilalagay ito sa baba. Tapos blending option, stroke, ito black. Tapos gawin kong ito 40 para mas malaki dun kanina sa white, kasi kung hindi yun papalitan parang wala lang nangyari. Dapat i-increase yung size. Ayun na. Yan na yun. Wapak! Tapos nito, ano ko na lang itong mga dudes. Merge ko lahat para ma-resize ko kasi parang sobra na yung ano eh. Shift, tapos click hanggang dito. Tapos merge layers para maging isang ano na lang sila. Buong image, isang buong image. Senyor, ang tagal. What? Wait. Talagang hindi kaya mga dudes. Sige, pause ko muna. So after 1 month mga dudes, nag-merge na din yung ano, yung design. Tapos i-resize ko. Sobrang laki na. Tapos move ko lang siya sa gitna. Yun, gitna. Uy, hindi to gitna. Sira ulo talaga tong Photopea, oh. Gitna. Okay. Yan na yung gitna. Tapos export ko na siya. PNG. BL. Tapos ito, gusto ko inches. Sige. Save. So, tapos gawa ako ulit ng isang file. Tapos ito A4. Open and place. Ito na yun. Yan na yung ipiprint ko mga dudes. Print. Tapos ito print. Saglit lang mga dudes, may nakalimutan ako. Dapat ito ina-adjust yung brightness. Sa sublimation mga dudes, ginagawa ko, ina-adjust ko yung brightness kasi yung sublimation ink sobrang dark. Ginagawa ko, ina-adjust ko siya ng around 50 to 60 yung brightness. Pero sa case na to, mas mababa sa ano. Ayan na, okay na yan. Okay, 50, okay na. Tapos save ko ulit.
BL new. Tapos save. Tatanggalin ko yung isa. Gawa ako ulit ng isang A4. Open and place. Ito BL new. Open. So yan na. Print. Same lang kanina. Print using system dialog. Copy 1. Ito yung sublimation ko, yung 2. Pigment yun siya. More settings. Matte. High. More. Tanggal yung high speed. Mirror. Custom. Advanced. Color controls. Slide bar. Cyan 20. Magenta 10. Minus 10. Cyan plus 20. Yellow minus 25 sagad. Okay. Tapos okay. Tapos print na ito siya mga dudes. So ito mga dudes, itong paper, sublimation paper, dinugtungan ko para yung printer mahawakan niya to, maayos yung pagka-print niya dito sa dulo. Kasi kung wala to, wala, parang may rainbow dito sa dulo ng ng print pag masyadong malaki yung design. Ito medyo nakaano to siya, naka-fold pababa kasi tumatama yung printer head dito. Ito yung kaya nagmamantsa. So anyways, kakat ko din yun mamaya pagkatapos ma-print. Load ko muna at saka i-print ko. Tips ko sa inyo mga dudes, pag may roller marks pa rin yung yung printing nyo sa sublimation, kahit natanggal nyo na yung sharp tip, lagyan nyo na lang mga dudes ng yung washer, yung dalawang screw para umangat. Lagyan nyo ng dalawang washer na medyo makapal para umangat to. Kasi ito, kahit tinanggal ko na yung mga sharp teeth, nagmamarka pa rin yung may markings pa rin. So ginawa ko, nilagyan ko na lang ng dalawang washers, tig isa, para umangat. Itong isa mga dudes, yung pigment ko, di ko na to tinanggalan ng yung teeth, yung sharp teeth nya, kompleto yan. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng tigdadalawang washers. Itong yung mga screw nito, tinanggal ko to, tapos nilagyan ko ng washers, tigdadalawa, para umangat to. Tapos yun ang mga dudes, na-fix ko yung issue ng yung marka ng yung ngipin nito. So ito na yung print out natin mga dudes, naka-mirror siya. So yun, may dumi siya dito, kaya tatanggalin ko yan. Ito gugupitin ko. Tsaka may siya dito, may dumi dito banda, pero hindi naman yung halata. So, sige, gupitin ko muna, cut ko muna. Alright, bago natin i-press to dito mga dudes, nag-test print muna ako dito sa t-shirt. Ito, reject na din to. Hindi nakuha yung kulay dito sa gilid kasi masyadong maliit tong
unang heat press ko. So bumili ako nito second hand. So di ko pa po kabisado yung temperature. So etong isa, etong nauna, ito yung test print ko nung una. Ayun, kulang yung temperature tsaka yung time siguro. Tapos itong pangalawa, test print ko, okay na. Na-transfer na yung ink. So ready na tayo dito sa final. Ito in order ko sa Shopee lang din. Konti lang in order ko kasi pwede ko namang pick upin pag may umorder sa akin ng marami. Hopefully may order ng marami. So yung temperature ko, sinet ko siya sa 240. Tapos yung 240 degrees Celsius. Celsius to siya mga dudes sa settings. Tapos yung time 20 seconds. Bago kayo mag-sublimate ng t-shirt, test print nyo muna. Para lang kung kabisado nyo na yung heat press nyo. So ito, ano ko muna. Ito yung area ko mga dudes. Maliit. Kaya nakaganto yung setup ko. Ang hirap ipasok dito. Abangan nyo mga dudes, gagawa ako ng drawer hanggang dito. Malapit na. Kinakat ko pa. Nasa restaurant. Hindi ko dinala. Dadalhin ko yun pag nakat ko na lahat. Tapos dito ko i-assemble. So parang drawer yun siya. Abot hanggang dito. Or dito. Tapos dito ko na yun dito na ako maglalatag ng t-shirt. Tapos pag okay na, pasok ko na lang. So sa ngayon dito, ingat lang tayo kasi mainit to. Sayang ang skin kung napaso. Pre-press ko muna itong mga dudes kasi ayaw ko na may mga kulubot-kulubot at saka moisture. Hindi daw yun maganda eh, sabi nila. 235. Press ko muna kahit 4 seconds, 3 seconds. Okay na. Tapos shucks, medyo madumi yung ito yung niya, kailangan itong palitan. Dapat sana nilagyan ko to ng kailangan. Tapos kukunin ko yung gitna nito. Gamit ako ng roller. Saan ko ba yun nalagay? Yung roller ko, eto. Gigitna ko lang siya. Ito yung gagawin kong parang guide sa gitna, yung tag. So yan yung magiging gitna ko. Tapos kunin ko to. Ito, nakat ko na itong mga dudes. Nakat ko na yung mga gilid para sigurado. Tapos center ko lang. Iangat ko ng konti. At ko dito. Tapos hanggang dito yung design. Ito sa 3.5. Tapos dito yung 3.5.
Urong natin left side. 3. Tapos check kung naka-level ba. Hindi pa tayo sanay mga dudes. Okay na ako dito. Urong lang natin. May teflon din to dito mga dudes sa ilalim. Yan. Para madali ko siyang matulak sa loob. Tapos lagyan natin ng sheet, tape, teflon sheet. Yun. Okay, press natin. 20 seconds. 240 degrees Celsius. Nakikita nyo mga dudes, kawawa yung ring light ko, bumigay na. Ayusin ko pa to. Konting ano lang yan. Okay lang yan. 20 seconds. Tapos na. Tapos tanggalin natin. Off muna natin ito. Tanggal. Tapos pagpag natin mga dudes. Pagpag. Wala. Okay yung pagka-print ng mga dudes, oh. Tadaan! Ayos na. May mga markings lang siya dito. So, okay yung pagka-print. Itong square na ano, mawawala lang yan. Okay mga dudes, success yung pag-sublimate natin ng t-shirt. Tapos ipopost ko na to sa Shopee. So hanggang dito lang mga dudes. See you soon.